What's up, schoolmates? Welcome back sa isa na namang mainit na diskusyon ngayong gabi. Tama ka dyan, Trisha, no? At kasabay nga ng iyong pagbalik ay ang exciting comeback ng ating Healthy Bardagulan! Namiss ko yan! Namiss ko Let's go! talaga! Actually, this is my first time Na na-debate makapag-Bardagulan. o Bardagulan. Okay, love that. At yan talaga yung na-miss ko kasi nga controversial nga yung mga pag-uusapan natin. And I don't think na the topic right now na pag-uusapan natin is anything new, but syempre, given nga na medyo intimate ang ating setting, Yes. diba, ganyan. So, ready na tayong marinig sa ating mga debaters ang sagot sa katanungan ng Sex Ed 101, handa ka na ba? Yan ang ating topic for tonight. Dapat nga bang maging bahagi ng curriculum ang sex education sa primary at secondary schools? Ooh, mainit-init. Correct. Bilang as a teacher yourself. Yes. As a teacher Dapat yourself. nga ba? Correct. Okay. Yan. Kayo rin, sa comment section, dapat nga bang gawing bahagi ng curriculum ang sex ed sa primary at secondary schools? Ayan, kaya naman atin nang kilalanin ng ating mga debaters. Correct. Sino-sino Sino-sino nga ba yan? ba ang unang grupo na pumapabor sa pagtuturo ng sex education sa primary and secondary schools? Panoorin natin to. Ako po si Genesis Gabriel P. Bacolbas, currently 21 years old, nag-aaral sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. Ang course po na kinukuha ko po ngayon ay Bachelor of Arts in Communication, major in Theater Arts. Para po sa akin, nung nalaman ko pong sex education yung magiging topic, alam ko po sa sarili ko po na yung magiging opinions po ng mga tao is magiging divisive po. Kasi for everyone po kasi, ang sex education po ay isang maselan at sensitibong topic na kailangan pong bigyan ng panahon at pansin para talakayin po yung mga bagay na ito. My name is Joshua Adam. I'm 22 years old. Nag-aaral sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. I'm currently Bachelor of Arts in Communication, major in Theater Arts. Sa akin naman, medyo na-excite ako na sex education yung magiging topic namin kasi makakatulong siya ngayon sa mga tao na ano ba talaga ang definition ng sex education, na mamumulat ba sila, magiging eye-opener yung sex education. Yun lang, sobrang saya lang siya na magiging topic namin siya. I am John David Caloy, 22 years of age. I am from Bulacan State University and currently taking Bachelor of Arts in Broadcasting. Para sa nasa team ng cons, humanda kayo kasi ang grupo namin nila Genesis at Joshua ay preparado at paniguradong kami mag-uwi ng panalo. And we'll make sure na sa amin sasangayon ng mga manonood. Ayon sa aming mga katunggali, mag-iingat kayo kasi marami kaming research na ni-ready para ibaon namin sa inyong mga kokote. At narito naman ang ikalawang grupo na hindi pumapabor sa pagtuturo ng sex education sa primary at secondary schools. Panoorin po natin ito. My name is Jana Sofia Faith Ko. I am from Mapua University. I am of 20 years of age and I am from digital journalism second year. It's such a polarizing topic kasi with the state of our country ngayon, may side tayo na medyo liberated at may side na stuck pa rin sa conservative roots natin. Sobrang sensitibo nito at kailangan nito ng talagang focus. My name is Lordin Evangelista. I am 22 years old. Taga Makati ako and yung course ko is broadcasting. Yung reaction ko po tungkol sa sex ed, more on na interested ako kasi yung may problema yung sistema natin sa Pilipinas tungkol sa sex ed. Lacking po siya. My name is Zachary Trevor Yu Tan Pascual. I'm 22 years old and also studying at Mapua University and currently taking Broadcasting Media Arts. The first thing that came to mind was controversial. And these things, especially sex education, are topics that have to be discussed. They're no longer taboo topics. Very interesting, very controversial, and we're looking forward to giving our side to it. May sasabihin ba kami dyan? Stay tuned na lang kayo. We're looking forward to a healthy discussion, walang personalan, but of course, we're here to prove our point. At para bigyan tayo ng karagdagang kaalaman sa usapin ng sex education at ating mga kasama, si Sir Lawrence de la Cruz, Senior High School Assistant Principal and former Department Head ng Araling Panlipunan, na siya ring hurado sa pagpili ng ating magiging best team. Oh, gabi. So, nagbabalik na nga talaga yung pagkakaroon ng best team natin. At Dati. mainit to, Grabe, di ba? grabe. Kaya naman huwag kayong bibitiw dahil sa aming pagbabalik, simula na ng mainitang diskusyon dito lang sa number 1 youth debate ng bayan, Schoolmates!
ang schoolmates. Reminder lang mga ka-schoolmates na in this episode, we're not dictating what's right or wrong. Kumbaga, gusto lang naman natin magkaroon ng intellectual conversation. We wanna get different points of views, no? And we're here to spark that conversation. Kaya once again, labanan ng utak, hindi ng galit, hindi ng ere. And of course, I'm sure, yung mga debaters natin, alam na yan. Kaya naman, schoolmates, eto na yon. Magbabardagulan na tayo. Ready na ba? Ready! Ready? Parang di ba ready yung energy na yan? Parang kinakabahan yung debaters. But anyway, bago yan, syempre, bago namin kayo i-hype, no, let's lay down the ground rules. Kasi syempre, kailangan natin malaman, no, paano nga ba natin gagawing maayos ang bardagulang ito? Panoorin po natin ito. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-tatlong miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minuto yan na free-flow discussion, meaning bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta at convincing. Bring your best arguments. And that's it, schoolmates. Ready na ba kayo? Once again? Wow, hinipe lang, no? Ready? Ready ka na? Ready po. Ready na? Ready. Ayan. So, syempre, debaters, prepare yourselves because nandito na tayo sa kung saan malalaman natin ang unang tanong para sa ating pro side, no? So sa pro side, meron kang 30 seconds to answer, pero magsisimulang bawasan ang lifeline mo. So may magpa-flash po dyan sa screen yun na lifeline, no? Pagsagot mo ng rebuttal ng ating kabilang panig. Ito ang unang katanungan. Dapat bang maging curriculum or ituro sa primary or secondary schools ang sex education? Ayun, para po sa akin, buong puso po kong naniniwala na dapat lang po ituro ang sex education sa ating curriculum sa level ng primary at secondary school. Bakit? Dahil para po sa akin, ito ay ating karapatang pantao. It is our right to have information to sexuality. It is our right to have education about this kind of topics. Karapatan natin malaman itong mga bagay na ito dahil ito yung isa sa mga bagay na nakakaapekto sa ating buhay. Importante na malaman natin itong mga topics na ito. Okay? Sige. Thanks, Genesis. Ikaw, Jenna, ano masasabi mo doon? While I do agree na karapatang pantao siya, dapat kailangan mas centralize at mas focus sa kabataan yung sex education in the sense na dapat nagsisimula ito sa ating mga tahanan. Okay. Dahil mas kilala ng mga magulang ang kanilang mga anak at compared mo sa mga guro na maraming hinahawakang bata. So mas centralized siya, mas personal at mas intimate dahil ayun ang nire-require sa isang subject na kasing sensitive as sex education. Wow, bilis si Jenna, no? So, sasagutin mo yung rebuttal na yun? Yes. Okay, go. While I do agree po na yung mga parents po, hindi po namin inaalis yung kanilang karapatan as primary educator sa kanilang mga anak, we have to also understand na hindi lahat ng parents ay may time para sa kanilang mga anak. May mga times na kailangan nila umalis sa bahay para maghanap buhay, and may mga times na hindi na nila natututukan ang kanilang mga anak. So, if i-discuss natin itong sex education sa kanila na kailangan na tutok talaga, paano nila magagabayan yun kung mismong yung time na yun is nasa kanila? Jenna? Speaking of tutok, paano rin natin ma-ensure na natutukan ng maayos yung mga guro, yung mga students sa silid paaralan? Dahil sa curriculum na yun, ilang oras lang naman ang nilalaan ng mga guro at ilang oras lang din naman sa isang linggo natin nakikita yung mga guro natin in terms, in comparison sa amounts of times na nakakasama natin yung mga magulang natin. At hindi lang naman siya kailangan limited sa primary to secondary. Ang life skill na yon or yung kaalaman na yon ay pwedeng maituro through time. And hindi naman laging all the time busy yung magulang natin.
Mahalaga po siya na ituro po sa paaralan kasi ang curriculum po natin sa sex education ay standardized. Dumaan po yan sa consultation ng mga experts, dumaan po yan sa ating mga lawmakers. So lahat ng yun naka-align sa mismong values ng ating Filipino society. So mahalaga na ang mga guro ang magturo nito kasi lisensyado sila at professional sila. Hindi sila nilagay dyan sa subject na yan kasi dumaan din sila sa proseso dumaan din sila sa systematic na process. So, yun yung importante. Okay, Jenna? Well, hindi ko ina-undermine yung kakayahan ng ating mga guro, especially sa ating pampublikong mga paaralan. Mas epektibo talaga kung one-on-one talaga yung pagtuturo sa mga bata about sex education. Kasi again, yung mga guro, madami silang sections na hinahandle, marami silang mga classes na hinahandle, hindi nila nagagabayan ng maayos yung mga bata, hindi nila na-i-ensure na nagko-concentrate yung mga bata at may natututunan yung mga bata in comparison to parents na alam nila kung paano turuan yung bata, na paano mag-focus. Okay, sige. May lifeline ka na lang na isa. Tutuloy mo pa ba to? Apa. Okay, sige, go. Ayun po. Para po sa akin po, although yung tahanan po kasi natin, marami din po kasing mga kaso po ng sexual abuse sa tahanan natin. So, if doon tayo magsisimula ng sex education sa kanila, paano na matututukan yun mismo ng mga magulang kung may mga ganong kaso na lumalabas po doon sa kanilang pagtuturo po ng mga bagay na yun, lalo na yung mga maselang bagay katulad ng sex education. So, paano kaya yun maiiyaan? Okay, Jenna. Magandang tanong yan kasi hindi lang naman limited sa mga magulang ang pagiging authoritative figure. It could be from a teacher or a guardian or just a person of authority you trust, like a guidance counselor or a social worker. And in cases like that, most of the time, meron talagang other person of authority na nasa kaso. Kasi it's a very sensitive case of sexual or domestic abuse. So social workers are there for a reason. And again, lisensyado rin sila at talagang nag-aral din sila on how to handle cases like this. Will you rebut or... I will rebut. Okay. Showdown. Okay. This is it, guys. You have 1 minute free-flowing discussion. We don't have any hand in this. Go. Ang sex education ay dapat ma-implement sa ating school dahil ito ang magbibigay tulay para sa ating mga estudyante ng kamulatan patungkol sa katotohanan at realidad ng buhay. Napaka-importante kasi ng sex education sa school kasi may equip yung ating learners. Ito yung magiging sandata nila laban sa mga kumakalat na disease like HIV diseases, sexually transmitted diseases, at marami pang mga infections. Pero paano sila magagabayan ng maayos kung again hindi nga nakapag-concentrate yung teacher kasi marami siyang hinahandle na students and hindi mo naman monitor yung students isa-isa. Kailangan nga mas intimate or mas personal yung pagtuturo ng as sensitive as sex education. Pero diba? kasi teacher sila Yeah. Trabaho nila yon. Professional Trabaho dapat nila. sila. Pero It's hindi their natin work na-ensure na nagagawa nila. mag-multitask sa mga trabaho na yon. Kasi yun talaga yung pinaka-work nila. Kailangan alam nila sa sarili nila na itong papasukin lang trabaho nila, especially sex education pa yung pag-uusapan, kailangan alam nila i-juggle yung mga ganun. Alright, mga okay, bagay. that's 1 minute. Okay. Sige. Gusto natin naman bigyan ng chance yung ating mga ka-teammates nila. So, palit muna tayo. Ibang round naman. Para sa ating pangalawang katanungan, so again, hindi naman natin nililimitahan, pwede niyong balikan kung ano yung sinabi ng mga teammates niyo kanina. But, to build on the question, ito yung pangalawa. So, handa na ba talaga yung Pilipinas dahil nabanggit niyo yung mga resources, oras, ayan. Handa nga ba, based on resources at training, yung mga teachers natin na ma-implement ng maayos itong sex ed? Start. As para sa akin, handa na kasi na-implement na siya noong 2018. Nawala lang ng focus kasi nagkaroon ng pandemya kung saan mas nag-focus yung mga tao doon. At about resource, ang DepEd ay naglabas na ng guidelines and modules na mapag-uusapan dito kung ano yung dapat malaman ng mga teachers. Kaya kanina, kung tinatanong ni Ma'am Jenna kung credible ba yung mga teachers, yes, kasi nagkakaroon ng maayos na pagsasalin para maging credible yung mga teachers natin na ituturo para sa mga nasa primary at secondary levels. Okay, you've exhausted your time? Okay, Lordine? May full-blown proof ba na nagpapakita na magana talaga yung sex ed in regards to that? Kasi sa Pilipinas talaga, systematically inferior tayo compared sa mga Western countries. So, lacking talaga tayo sa resources. Kasi more focus tayo sa mga ibang bagay. Infrastructure, sa mga sahod ng mga tao, and so on. Valid point. Would you Yeah. like to rebut that? Para sa akin, yes, maaaring iba yung sistema doon sa Western at pwede din dito sa Philippines.
Pero there are many ways. Pwede tayo magkaroon ngayon. Yung katulad sinasabi ko, magkakaroon tayo ng maayos na sistema o structure. Patuloy nating tutulungan ng ating mga guro upang maging fully prepared na sila para maturo nga natin yon sa mga nasa primary at secondary levels. So, walang kanalaman sa difference ng way doon sa Western or dito sa atin sa Philippines. Pero nasa atin yon kung paano natin siya execute. Paano natin ma-ensure yan kung yung adolescents, teen pregnancies ay nagra-rise pa rin? Yes. Kaya yung problema doon, we should be able to Able to? Yun, Would you like to exhaust that? Okay. Sinabi niya, nagra-rise on teenage pregnancy. That is the reason kung bakit kailangan natin ng sex education. Kasi maraming teenagers ang hindi pa ganun ka-educated. Okay. Kaya yes, yun yung nasabi niya, may nagra-rise on teenage pregnancy, sama na rin natin yung mga very alarming na topics about HIV. Kaya ano yung paraan para gawin yun? Implement May natin yung proposal sex ka ba education. about it? Like for example, like if you're talking about it's not a foolproof way, how can you make it foolproof? Kasi since, going back to my point, systematically inferior tayo. So, yung problema kasi ng curriculum ng Pilipinas is, I feel like false. I think mali yung curriculum natin. So, we should rebuild our curriculum by itself, not on a sense where we use the model of Western countries or our own, that in a Philippine context. So, dapat tutok talaga sa mga kabataan natin. Kaya nga natin yung binubuo kaya tayo mag-start from grade 1. So, ganun yung gagawin natin to rebuild. Mag-start tayo from grade 1, tuturo natin yung mga simple, which is yung kaya ng level of understanding nila. Then next, grade 4, pag-uusapan yung puberty. Then next, panibago na naman kapag nasa high school na. After puberty, about relationship na, medyo going deeper na tayo. So, kaya yun, dahan-dahang build up lang para maging successful tayo. Okay. Para ma-implement yung sex education. Going back talaga sa argument ni Jenna, is dapat talaga sa tahanan talaga yung matutunan, yung sex ed. Dapat talaga dumuuna. So, if we're saying from grade 4 to grade 6 until so on, paakyat, na gradually na matutunan nila yung sex ed, puberty, and so on, does that, in a way, parang ipropromote ba natin ang Yes, sex? para sa akin kailangan, hindi natin siya pinopromote, tinuturuan natin sila. Yun nga, yung maliliit na bagay, may maayos na tayo ng foundation na build up. So, magulang, yes, may part pa rin sila, pero kapag mga teachers kasi, alam nila kung ano yung tama. Hindi ko naman sinasabing hindi alam ng magulang. We have a little bit more to elaborate on that. So, switch. Next muna tayo ng mga debaters. You have a lot of time to think about what you'd like to say, but I do think they've raised some valid points kanina, no? So, simulan naman natin, Josh and Zach. Do you have more to elaborate about what David and Lordaine said? Josh? Yes po. In terms of sabi niyo po is na-influensyan tayo ng Western. So, ang umpisa natin is yung sarili natin problem sa bansa natin. Bakit tayo mag-i-influence? Bakit natin titingnan yung problem ng ibang bansa na hindi nila kaya? Kaya nga gagawin natin dito sa Pilipinas kasi try natin, kaya natin gawin siya. Kumbaga, level by level is ma-educate natin yung mga estudyante na when it comes to sex education. Okay, sorry. I'd like to elaborate more on that. But then, Zach, ikaw muna. This is to more on question yung fundamentals ng sex education, right? Not to go out of the scope of the topic, but with every subject in the curriculum that we have from the primary to the secondary level, I think there's too many flaws that even students nowadays don't remember or don't get to apply these lessons that we learned. So what more about sex education? Na katungo na nga sinabi namin, hindi kayang tutukan ng mga teachers isa-isa ang mga estudyante, especially in a public school, right? Alright. Okay, Josh? Lahat naman ng project may flaws, pero doon pa rin tayo nakatingin sa positive aspect ng project na gagawin natin. Kaya nga sila naging teacher, kailangan nila mag-multitask sa mga gagawin nila. Like for example, pwede siya ituro sa MAPE. Like for example, yung health, pwede mo ipasok yung sex education doon. Like for example, naman sa science, pwede mo ipasok yung parts of the body doon. Kumbaga, hindi rin mag-exhaust ang teacher doon kasi nga, alam nila yung ginagawa nila kasi isa silang multitasker na teacher. Kumbaga, kaya nga sila nakagraduate kasi alam nila yan. Oh, damn. Okay, Zach. You are basing off on the technical and the status of what a teacher is. Yes, we understand itong profession nila. But in the reality, let's stick to reality. If you put a student in a classroom, in a public school, and then ask them kung ano ba talaga yung natutunan nila, na-apply ba talaga nila to,
if we go to the topic of sex education, something as sensitive and as vulnerable, do you really think na mapopromote ng health? Sorry. Okay, that's a valid question. Do you have an answer to that? I think mapopromote siya in ways of na hindi mo dapat siya bigla-bigla ituturo sa bata. Kumbaga, kung level, kumbaga, what I learned in the understanding of self, kumbaga, level grade 2 or grade 2 and grade 1, kumbaga, mga simple basic lang na dapat malaman nila when it comes sa sex education. Then, pagdating nila ng grade 4 to high school is dapat doon kahit papaano is namomold na yung utak nila pagdating sa sex education. Kumbaga, yeah, we know that medyo hindi pa masyadong alam ng mga estudyante. Hold on. Okay, sige. Zach, you have 1 life left. Do you wanna rebut this? Yes. Okay. Okay. So, with the... Kanina pa, diba, pinag-uusapan natin yung foundation ng sex education. Now, let's go to the foundation of students themselves. Let's put wisdom, literature, understanding of humanities, right? Sa mga batang as early as grade 1. Mabigat na topic ang sex education. And nowadays, with students na hindi nga natututukan ng mga guro. Alright, sige. Sorry. I wanna change. You're not answering the question. Give yourself some time to really think of what to answer. Back to you guys, Genesis and Jenna. Do you wanna continue what Josh and David are saying? They're trying to point out something, but I'm not hearing it. I need to hear it from you. If you're saying that hindi pa klaro or hindi pa, kumbaga, emotionally mature or in terms of wisdom, hindi pa kaya ng mga estudyante, how do you propose that we should actually do it? Tingin nyo ba safe na agad ituro yung sex ed sa elementary as early as grade 1 and grade 2? Because I've been hearing those sound bites from you na we can integrate it as early as grade 1 and grade 2. Simple or basic lang. Ano yun? Ano yung meaning ng simple or basic lang? Ano yung dapat malaman ng isang grade 1 at grade 2 about sex ed? Para po sa akin, sex is a natural part of life. But then what's that grade 1 and grade 2 thing that they should know? Basic parts po. Basic parts of the Basic body. parts of the body and how Okay. they work po. Like for example po, di ba po tayo nung bata pa po tayo, may mga nanay po tayo na tinuturo na po or okay, ito okay. ang puwet, Legit? diba? Bawal tumawa? Diba? Bakit hindi? Sometimes we use flowery words, Okay, diba? okay. Sometimes we use flowery words to describe those things. So yung mga simple little things na yun, pwede yung gamitin. Okay, Jenna. And it's good that you sinama mo yung talk about parents dito. Kasi kung nagagawa nila yon in other topics, what stops them from saying that in terms of sex ed, di ba? And with that, hindi dapat nalilimitahan, again, I would say this again and again, hindi dapat nalilimitahan lang sa classroom, okay? Okay. And for that, for a curriculum to be pushed, it would make parents think na, natututunan mo na yan sa school, ba't kailangan ko pa ituro sa'yo, tinuturo na yan. Paano nga kung, for example, hindi naman equipped ang... Okay. Would you want to answer that? Ayun po, para po sa akin, kaya nga po napaka-importante po talaga na yung sex education is talagang maturo sa school. Kasi we have those parents na nagtiteach ng introduction about sa sex. Sila ang primary, ang educators nun. And we have the teachers na nagko-continue ng pagtuturo na yun sa pagtaas ng level ng understanding nila into a technical aspect po. So, mas lalong lumalalim, nagkakaroon sila ng hand-in-hand partnership pagdating sa pagtuturo sa bata about sa sex. Okay, Jenna. Paano magkakaroon ng hand-in-hand partnership yung teacher sa mga estudyante niya? Kung for example, in public schools, kulang na kulang tayo sa resources, sobrang init, kulang-kulang yung materyales sa silid paaralan, sobrang underpaid yung mga teachers to the point na nadidemotivate na silang magturo. Paano yun? Paano nagkakaroon ng hand-in-hand connection yun? Kung karamihan ng public schools natin, kulang na kulang, hindi siya fit for studying. Diba? I think we're getting a little out of hand when it comes to the resources. If we focus on sex education, what I want to hear from the con team is why shouldn't it be teachers teaching and why should parents do it instead? Can you answer that for me, Jenna? Yes, because again, our teachers sadly are underpaid and overworked. And with that, they're kind of losing the motivation to be efficient at their jobs, sadly. And it's not their fault, okay? It's not their fault. We're all victims of a system here. And with that, hindi na naman nila natututukan na maayos yung bata. In comparison to parents where they know what makes their child tick, they know their children better than their teachers, right? They are in a comfortable space that the kids are comfortable around them because they're, yeah. Okay. You have one last lifeline.
Okay. Ayun po. Marami kasing studies ang nagsasabi na ang children ay hindi sila makapag-open up sa kanilang pamilya. Nahihirapan silang mag-open up kasi uncomfortable sila. Some children would like to say sexual things or sexual topics sa kanilang mga peers, sa kanilang mga friends, sa kanilang mga teachers. So, ayun, yun lang yung gusto kong i-point out is hindi lahat ng mga bata is komportable pag-usapan ang usaping sex, lalo na't may mga pamilya na strong ang kanilang reaction pagdating sa usapin ng sex. This is a showdown. Would you wanna take him up on this or would you wanna switch? Yeah. I want. Okay, game. All yours. All yours, guys. So when you said na mas comfortable yung mga bata sa mga peers nila, paano nga kung yung peers na yun is natutunan din yung sex ed through a teacher na sobrang demotivated magturo? Nayusok mo yung mga, parang nagiging ano lang siya, hindi siya efficient flow of communication and information. Kasi yung natututunan ng bata from a demotivated teacher na kulang-kulang information na binibigay sa bata, napapasa yon. So in term, hindi naging holistic, hindi naging maganda yung pagkaka-absorb ng information ng bata through sex ed na dapat talaga concentrated and centralized. Kasi kailangan tutok na tutok talaga eh. Onting maling sabi mo lang about sex education, mali na yung mali na yung pag-iisip ng bata. Then kung gano'n, edi tanggalin na siya sa trabaho kasi hindi naman siya Agad-agad. qualified eh. Hindi siya qualified sa work na yun. If that Especially happened, kung yung a sex lot of education a lot of teachers will be unemployed then. kung saan kailangan yung atensyon nila nandoon per time, per second, hindi siya qualified magturo kung gano'n. Edi palitan na siya. Palitan It's not ng really mas that they're not qualified. It's more like they're not being motivated enough. Kasi they're being underworked and they're being Okay. underpaid. Yeah. All right. Sige. I think we're kind of going in circles with this entire new resource thing. I need a new perspective. Palit. I want a new one. But thanks, Jenna and Genesis, because that's really a perspective that's a struggle of the teachers, no? So if you're demotivated, how will you care with your students, right? But I want to hear a fresh perspective. What about sex ed makes it qualified for a teacher or a parent to actually teach it? I don't want to hear resources. I don't want to hear like trainings. Or if you're talking about trainings, what kind of training should teachers have? David and Lorraine, give me something new. Go ahead. Para sa akin, kailangan talaga mag-start na rin sa primary. Kasi sa UNESCO, tapos WHO, sila na rin mismo nagre-recommend na mag-start na tayo sa mga kabataan. Nasa primary levels, which nagsisimula sa 6 years old. And mag-start sila doon. Ang dahilan ay maraming ang dapat pag-usapan or mapaaga. Kasi ay mapaaga mapag-usapan. Like, yun nga. Because why? Because we need to educate them early. The more, if we educate them early, the earlier we protect the children. So, yun, mas mabibuild up. Okay, sige. Acceptable? Okay, Lorraine. In the Filipino context, regarding the church particularly, they agree that sex education should be learned sa bahay talaga. So Why? Why? because parents are capable of giving them basic knowledge regarding their body parts, grade 1, grade 2. Halata na yun because they went through the system too. Pero the problem is with the system, it's underdeveloped. That's why we should develop it where it's age appropriate for now. I think, Okay. mas credible yung magulang, yes. Pero mas credible para sa akin yung mga nasa school, which is yung mga guro. Kasi nga, yun yung pinag-aaralan nila eh. They were trained to educate the student nasa primary levels. Hindi sila base sa paniniwala nila. Katulad ng mga magulang, bumabase sila sa mga paniniwala nila kung anong nakikita nila eh. Hindi ko naman sinasabing mali yun, pero mas tama kapag magmumula sa mga guro kasi trained sila eh. Alam nila yung sinasabi nila. Yun yung pinag-aaralan nila over and over again para Hold the lifeline. I wanna pose a new question because I think it goes back to your core, no, of the resource. Okay, balikan natin, no. Given na yung setup ng bansa natin, sinabi ko, siya, no, very Catholicized, religious, but conservative, you know. Given the diversity of religions or beliefs in our country, pwede mo bang gawing culturally sensitive or age-appropriate ang sex ed? Sige, defend that using what you've been telling me kanina. sex education is not totally against.
about culture and religion. Actually, sex education protects it eh. Kasi tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng self-control, kung paano magkaroon ng self-respect, and give value to life sa relationship. Kasi sobrang rising na nga ng HIV cases, ng teenage pregnancy, which is hindi ba parang mas napapalapit siya sa usapin nga pang relihiyon at cultural. Nasaan doon yung pagiging conservative kung patuloy na tumataas yun. Pero once na nagsimula na tayo na magkaroon ng sex education, Hold that. Okay, Lordane, what's your thought about it? We're strict naman talaga tayo sa regulations in regarding that. In regards to the religion, basic education should be sa nanay talaga. Kung trained talaga yung teacher, bakit pa rin tumataas pa rin yung teenage pregnancies? Why is that still rising? Di ba dapat bababa yun? So dapat talaga, i-rebuild talaga natin yung sistema. Okay, sige. You have one lifeline left. You're gonna go into a showdown. Do you wanna do this with him or do you want me to change your partner? I wanna go for a showdown. Okay, go. Sinasabi niya kanina ay, bakit patuloy na tumataas? Then, kailangan natin mas maghanap pa ng paraan para ma-improve yung sex education. Hindi pwedeng mas tumataas o yung magulang mo, turuan mo kung paano yan, kung ano yung tinutukoy nila. Okay. So mag-focus tayo sa sistema natin, mas paayusin natin yun. Magkaroon ng mas maayos na workshop para sa mga teacher. Tapos isa pa, integrated yung way ng pagtuturo natin. Hindi kasi magkakaroon na isang subject, matuturo nga sa science, ESP, EPP, sa MAPE, naka-under sa health. So paulit-ulit na siyang nade-discuss ng mga teacher doon sa mga estudyante. And that way, paulit-ulit na na-feed sa estudyante, maaalala na sila. Siguro, Pilipino na yung may problema if ganon, yung mga kabataan na, pero yung way ng pagtuturo wala. Ay, Okay. gumagana na actually. Lordine? Do you have anything to say to that? Should we call a friend? Should we call a friend? I think we should call a friend. Lordine, mag-isip mo na si Lordine. Nagbubrew sa utak niya kung ano yung sinasabi niya. Okay, Zach. Do you have anything to say about what he said? Na, kumbaga, bigyan na maayos ng training sa teachers. That's their bottom line, right? How do you make that? I heard you say foolproof. Make it foolproof. How can you make like a training for the teachers foolproof? How do you make it more safe or effective? Kasi nga, di ba, may mga rising cases of abuse even in schools. Sa bahay. Yes. Abuse happens because there's a misunderstanding on the end of the victim. Or there's a very different understanding of what the circumstances are like. Diba? So, how do you make that safe in regardless of whatever setting you want to teach it in? Zach? In terms of abuse or something graphic, traumatic for the child, dyan po kasi for us, pumapasok ang mga counselor. Uh-huh. So Sex you think edu- sex ed should also involve the counselors? Or where should sex ed stop? Sex ed should stop teaching yung fundamentals or rather yung extent ng mismong Of the curriculum should be the what? curriculum, yes. But when it comes to personal experiences na kasi, Uh-huh. hindi na po covered ng sex ed yan. Wala nang hawak ang sex ed dyan when it comes to kung ano yung pinagdaanan ng isang individual. I think you should switch with your partner because I think we've exhausted, David. Palit tayo. New perspective. I need a new perspective. Josh, balik tayo. Safe and effective. How do you make sex ed safe and effective in whatever environment you I want it in? think in a way of monitoring po ng parent. Kumbaga, meron po tayong ginagawang parang nanay teacher po. Kumbaga, Okay. pwede po siyang magkaroon po ng consultation. Kumbaga, nalalaman din po ng mga teacher, ng mga parent po kung ano po talaga ang pinag-aaralan nila when it comes to sex education. Kumbaga, hindi lang po yung bata yung natututo. Kumbaga, nalalaman din ng mga magulang kung ano ba talaga yung pinag-aaralan nila. Kasi pag sinasabi natin yung sex education, iba yung pumapasok sa magulang. Kumbaga, mas maganda magkaroon tayo ng monitoring, like consultation po, kumbaga, with the parents po. Parang nanay-teacher po, ganun. Okay. So, like a PTA, that's what Yes. you mean. Okay. Zach, you have something to say about that? When it comes to parent-teacher conference, yes, that's very applicable. Pero let's again put it into reality. Yung mga bata nga kasi, 'di ba? Sorry, we lack wisdom. Growing up, our foundation, we lack wisdom. We lack understanding. We lack manners. Now, putting sex ed into the topic of implementation in the education, mas nagiging at risk kasi sila na students would end up taking advantage of this. Again, bottom line. Okay. Later, your bottom line, Yeah. Josh. Kaya nga sobrang halaga ng sex education. Meron tayong ESP, pwede natin ipasok yung sex education doon when it comes to values. Then sa MAPI naman, yung sex education, pwede natin siya ipasok when it comes to health. Then sa science naman, pwede natin siya ipasok when it comes to our body. Kumbaga, hindi siya may exhaust yung mga estudyante when it comes to sex education. Kumbaga, like I said before, is monitor. You want to sprinkle it across different subjects. That's what you're po. trying to say. Kumbaga, hindi naman siya,
kumbaga, hindi siya papasok sa curriculum natin. Kumbaga, ipapasok siya sa mga subject when it comes to sex education. Okay. Zach? Okay, so going back, yung bottom line ko earlier is more on, sorry, nawala ako sa train of thought ko eh. But seeing how students apply what they learn nowadays, right? Hindi ko kasi mag-grasp yung mismong word, pero yung foundation nga again, with all of these subjects that you've mentioned, It's masyadong... very theoretical. Yeah, is it's what you very mean. theoretical, yes. Uh-huh. Madami sa sinasabi nyo is still in theory. It isn't yet practiced, and with what we have practiced now is... Okay, flawed you've pa rin. exhausted your lifeline. If you rebut it, you're gonna go on a showdown. No, sorry. You still have one lifeline. Go ahead, Josh. Yun nga, yung mga, sinabi mo nga kung ano yung lang yung mga natutunan ng mga estudyante. Kaya nga ipapasok natin siya sa MAPE, sa science, sa science, and yun nga, ipapasok natin siya para once na tinanong sila ng parents sila, ano yung natutunan nila. Kumbaga, hindi lang basta-basta ganun lang yung natutunan nila. Kumbaga, when it comes to sex education, kumbaga, meron sila, na-enlighten sila na hindi lang Okay, Josh, you need a pair. Papalitan mo na natin. Zach, palit kayo. I need a new one. I'm down to one last question. What I want you guys to answer is this. If you think that you can make sex ed safe, or if you think it's not safe, how do you propose that students or kabataan, yung mga ka-schoolmates natin, would learn about, like how their bodies work, how relationships work? Because I think in the entire grand scheme of things, the goal of sex ed is to prepare the students on what adulthood life would be. Because that would entail like gender, sex orientation, that would also involve relationships, right? So how do you propose we make that happen? I need a proposal. Okay, Jenna start. Siguro po, pwede po tayong magkaroon po ng proposal po, katulad po ng pwede nating simulan po sa monitoring po. Monitoring po na pwede nating simulan, like for example, sa week na to, like 2 sessions per week, kung saan kasama sa pagtuturo ng mga teacher, yung mga magulang. Okay, so Okay, like so you want parang, the parents to observe, alright? Yes po, kasi in that way, dun po marirealize yung kung meron bang mga nangyayaring biases or Biases. Okay, got it. Jenna. In terms of making it safe and healthy for kids, we should focus talaga sa comprehension muna. Kasi Okay. according to World Bank statistics about the Philippines and the comprehension of kids from primary to secondary, sobrang baba ng comprehension natin for 10-year-olds. They cannot read. Paano lang makakomprehend yung impormasyon na binibigay sa kanila about sex ed kung hindi sila makabasa ng maayos, kung hindi sila makakomprehend ng impormasyon ng maayos? Kailangan muna nating ayusin yung sistema na yun bago tayo mag-move sa ganong topic na sensitive. Okay. Ayun, dagdag ko rin po na gusto ko din po ma-propose din po sa sex education para maging safe po siya is yung pag-focus natin sa values po na tinuturo po doon. Like, for examples po, yung respect. Respeto po sa ating sariling kapwa, respeto po sa ating katawan, respeto po sa ating sarili, at respeto po sa ating pakikisalamuha po sa ibang mga tao po. So, parang with those holistic values na i-integrate natin sa ating mga students po, matutulungan po talaga natin yung mga estudyante. Okay, next. Thanks, Jenna. Jenna. Okay, Jenna, go. Going back to what Josh said, na i-integrate siya sa ibang subjects. Hindi, kasi, let's be honest, di ba? Realistically, kapag nalagay siya sa MAPE, sa ESP, sa other science, maka-quantify siya. Parang, kailangan kong i-memorize to kasi kailangan ko lang pumasa. Hindi that's a siya, different perspective. hindi siya hindi yung kailangan ko memorize to kasi kailangan ko. As karapatang pantao ko to. Hindi, memorize mo lang siya, inaaral mo lang siya kasi gusto mong pumasa. Okay. Diba? Okay, I think you ended your statement there. Genesis. Di ba po parang syempre maraming mga estudyante na ganun po yung kanilang mindset po. So, syempre, kaya nga po nandito po yung mga teachers po eh. Nandito po yung mga teachers po para sila po yung mismong gagabay po sa kanila pagdating po dun sa ways po nila kung paano po na ituturo yung mga knowledge na po na yun. Parang sila po yung mismong magiging tulay po sa mga estudyante po kung paano nila ina-navigate yung knowledge po, yung mismong essential values po na ituturo po sa kanila. Okay, so what I'm getting from you is you're very teacher dependent. Okay, Yes po. Jenna. Why do we need to be teacher dependent when we could nip the bud or nip the problem at its bud, which is
yung comprehension skills sa mga bata. Bago mo natin implement yung something as serious and as critical and as sensitive as sex ed, why not reach the problem at its core by reforming our education, our basic education system na magdo-focus sa pag-intindi ng bata, their comprehension, their reading skills. Kasi with that comes wisdom, and with wisdom comes the openness for sensitive topics such as this. Okay, so guys, this is showdown time. This is one last showdown. Give it your all. Genesis. Kaya po, that's why sexual education po talaga is karapat-dapat po na ma-integrate sa curriculum po natin. Kasi sa sexual education, dito po sumasaklaw po karamihan po ng mga topics po, katulad sa pangalaga sa katawan, katulad sa pag-alam natin sa mga iba't ibang different ng sakit at yung mga health risks na associated doon, pati na rin yung mga gender orientation, doon mai-introduce sa atin yung lahat. Well, you said it was a sword and you said it was very valuable. It is. Pero again, how would you expect to teach something or like learn something as valuable as that, where it teaches you your autonomy, your rights, your human rights, and your gender, if again, the person teaching you or the facility that you're learning with is not, hindi ka equipped hindi siya equipped, di ba? Kaya nga tayo merong comprehensive sexuality education. Yung bawat level na yun, hinihimay-himay yun, depende, nakaangkla yun sa level ng understanding ng mga bata. So hindi siya bara-bara lang na topic lang na... But with the talagang rising nilagay cases of HIV and teenage pregnancy, do you really think it's effective? The Comprehension Sex Act is talaga bang effective siya? Kasi nag-rise pa rin yung cases Okay, thank you guys. Hinga muna. Maraming salamat sa ating mga debaters. Actually, I did get some points there. I did get the answers to my questions. But I do think that with our expert later, he would definitely delve down into each of those. Thank you so much. Huwag kayong bibitiw. Mga debaters, maraming salamat. At syempre sa mga schoolmates natin, dahil magbabalik pa ang Schoolmates. Nagbabalik ang Schoolmates at gaya nga ng na-mention ko kanina, no, para mas bigyang diin at lalim ang talakayan kanina, andito si Sir Lawrence para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa topic na napag-usapan ng mga debaters natin. Kanina, while I was observing the debaters, maganda yung content delivery nila at the same time yung mga knowledge na i-share nila kanina. Both teams naman, pros and cons. Siguro ang isang magandang ibigyan natin ng pansin was the complement between the school and the parents. Okay, no? okay. Yung homes, no? Kasi hindi naman talaga maibibigay ng school lahat-lahat ng bagay na kinakailangan ng mga mag-aaral when it comes to comprehensive sexuality education. But we also need the parents as well, no? Yung support nila, even the community, no? Hindi lang siya school effort but effort siya ng pangkalahatan. Right. Siguro, kasi weird din na parang they're making it as if the teacher is the replacement of the Yes, parents. yes, no. Yeah. Alam naman natin na may mga bagay na magulang lang ang makapagbibigay. May mga sensitive topics na hindi naman pwedeng ituro sa paaralan. At ang makapagbibigay lamang nun ay mga magulang. No? Kasi halimbawa, kung may na-experience na yung mga bata, kung meron na silang mga bagay na sexual abuse kung meron man or may mga naganap na insidente na hindi ka nais-nais para sa kanila, syempre ang unang sasabihin nila magulang. Pero may mga pagkakataon din na nagsasabi ang mga bata sa teacher. Alam mo, may mga cases kami sa school, nagkukwento yung bata, alimbawa, nire-rape siya nung tito or may mga ganong instances. No? So, minsan hindi nasasabi kasi stepfather. Right. Yung setup ng pamilya. Yes. So, yung complementation between the school at yung mga nasa bahay, importanteng ma-establish yun when it comes to sexuality education. No? Based on your experience, ano po yung impact ng early age appropriate sex ed sa mental health and decision-making ng mga kabataan ngayon? Does it actually help for them to learn? Kasi di ba parang may point sila kanina, parang yung grade 1, as early as grade 1, grade 2. Dapat ganito. Do you think like that would really help kung ganun kaaga? Well, actually, DO 31, Series of 2018, and Department of Education, or the Comprehensive Sexuality Education, actually, age and developmentally appropriate. So, it comes by the grade level.
Ang sex education has been existing since time immemorial, no? Kahit nung wala pa talagang konsepto, wala pang DepEd Order 31, may itinuturo na sa mga paaralan like reproductive health, no? Sa MAPE meron tayong health, no? Yeah. Itinuturo naman na matagal na. Kumbaga ngayon binibigyan lang natin ng diin kasi nga there's an issue kagaya niyan, rising teenage pregnancy, also yung HIV rates natin tumataas talaga, and alarming siya because bumabata yung mga nagkakaroon ng HIV cases. Right. No? So, if ever na, sino ba ang dapat nating targetin when it comes to sex education? And that would be our adolescents, The youth. our children, the youth, no, yung schoolmates natin. Actually, ang sex education also ng DepEd is, it comes up with the biopsychosocial development of the children. 2 years before the actual age ng mga bata, itinuturo yung mga konsepto na dapat nilang matutunan ahead of time. Ahead of time. Yes. Unang itinuro ang isyong pangkasarian during my time sa AP kasi tinuturo ko. Grade 10 yun. AP talaga siya unang pumapasok. Nagkaroon siya ng topic sa grade 10 sa AP. Although may tinuturo na siya sa science, sa values, sa MAPE. Pero ako, as my experience, nung itinuro ko siya sa mga grade 10 students, syempre nung una tatawa-tawa sila. Yeah. Pagtatawa na nila, halimbawa, sasabihin nila yung mga terms na hindi naman talaga nila naririnig, yun ang problema. Kahit sa bahay, para siyang tabu, hindi siya pinag-uusapan. So, yung avenue, kung saan siya dapat mapag-usapan, Hindi na nangyayari. yes. Kaya, ang paaralan would be an avenue for that. Right. An additional avenue bukod sa bahay. Kasi 'di ba you mentioned na Biopsychosocial development. psychosocial development. Kasi 'di ba I would speak from what I heard from Yes. one parent when we had the same episode before. Yung parang sabi niya, pero if you expose them early, wouldn't they be more curious about things they shouldn't yet be curious about? I think that would be the purpose of the program. Dapat nga maging curious sila. Okay. Kasi pag naging curious sila, they would start to talk about it. Okay. So Mas you're trying to remove the mapag-uusapan. barrier. Yes. Okay. Kasi hanggat hindi siya pinag-uusapan, hindi siya, hindi siya, masosolve yun. yes, hindi masosolve yung problema. Hanggat tinatago natin siya sa mga sikreto natin sa bahay, kung ano man. Kumbaga parang hanggat hindi siya open with the family, Correct, with the correct. society, mananatili siyang magiging problema sa habang buhay. Yung CSE kasi, kagaya ng binabanggit kanina, hindi siya separate subject or hindi siya parang dagdag na burden to teachers. No? Hindi siya entirely different Yes, subject. hindi siya entirely different Okay. subject. It's an integration to 5 subjects actually. No? Science, ESP, personality development, aralin panlipunan, and MAPE, if I'm not mistaken. No? And then, yung binabanggit na abuse, yung safeguard natin doon papasok yung mga concepts na itinuturo natin sa mga bata. Okay. No, kapag nagkataon na alam nila yung gagawin nila. Right. Halimbawa, may ginagawa na sa kanila. And then, naituro natin sa kanila yung step-by-step process on how they would react to that. Mas, Ooh, di ba? yeah. Mas That's the madali practical silang part. makapagsabi. It's either sa parent nila, sa kaibigan nila, or even sa teachers nila. So, actually, it gives some sort of a hotline, more or less. Okay. No? Where, I agree. I Kumbaga definitely kung saan sila makakapagsabi Oo. na may nangyayari na sa kanila. Right. Ngayong tapos na ang rounds ng bardagulan at ang say ng ating expert, ipapasok na natin kanyang evaluation. Correct. So kahit hindi pa narin yung panic mo ngayong gabi, kung nakapagbigay ka naman ng meaningful at respectful na opinion, which is, again, that's the goal, di ba? We Right. open the conversation. Panalo ka pa rin sa critical thinking, kaya chill lang and keep the convo going. And always be open to learning from both sides. So sana yan yung marinig natin mamaya, Yes. no? So pakinggan natin, sir. Both teams are actually good. Okay. Yeah. Actually, they have defended their points very well. No? Nakapaglatag sila ng mga impormasyon na actually, nung naririnig ko na yung cons, parang, parang may punto yung Correct. yung point Napapakot ng ko con. kanina, Ako din. di ba? Kasi, Diba? kung tutusin, ako technically, I would agree na dapat talaga merong comprehensive sexuality education or sex education, no? Pero nung naririnig ko yung point, tama, no? Na dapat involve yung parents, dapat magkaroon tayo ng training. Kumbaga parang yung training would be comprehensive enough. Right. Kaya lang naiisip ko, kung i-include natin yung parents, dapat i-train din natin yung parents. Okay. So Diba? ikaw mismo, nakakaisip Oo, ka rin. kasi no? parang if we would include the parents, lalo, di ba, hindi naman marami sa
pamilyang Pilipino, hindi rin namang nakatapos ng pag-aaral. Right. Baka may mga ganong pagkakataon na hindi rin nila maituro ng tama. So, training or inclusion or gaya ng binabanggit ko, dapat i-involve, i-engage natin yung parents sa school setting para maging comprehensive talaga yung program. Right. So, nung binabanggit nila yon, okay, sige. So may point ka sa con. Yes. Parang 1 point kay Yes. con. Parang, oo nga, no? Yung good points natin, I would agree with the points raised by the pro team, no? Yeah. Especially when it comes to the human rights concept ng sex education is a human right, no? Also, they have mentioned about the DepEd order, no, 31 series of 2080, which is the Comprehensive Sexuality Education Program. Kaya lang, ang isang problema naman na nabanggit naman ng pro team ay yung multitasking ng teacher, no? Parang ulit sila doon. Yes, actually, hindi naman lahat ng subject itinuturo ng mga teacher natin sa public school. Siguro yung grades 1, 2, 3 because hindi pa sila departmentalized. Pero yung 4, 5, 6 hanggang high school, departmentalized na yan eh. So, ang tinuturo nila, yung subject talaga nila. And gaya ng binanggit ko kanina, integration ang sex education sa ating sa DepEd sa public schools. Ano? Kaya hindi naman talaga multitasking but actually giving emphasis to the concepts na dapat matutunan nila when it comes to sex education. At bago natin in-announce ang mananalong best team mula kay Sir Lawrence, pakinggan muna natin ang last say ng both teams tungkol sa ating debate. So I want to preface this by saying that we do not fully want the sex ed to be removed from the curriculum or to not be added to the curriculum. We are just prefacing this by saying that there are a lot more pressing issues at hand in terms of education. Marami pa tayong problemang dapat pag-aralan at suriin bago tayo mag-focus sa sex ed. Dahil kung i-add natin ang sex ed sa sistema ng paaralan natin ngayon at ng DepEd, hindi pa siya magiging holistic. Gusto naming sabihin na importante ang sex ed, pero mas importante na matutunan ito bilang isang importanteng kaalaman na kailangan malaman ng kahit sino, mapalalaki ka man o babae. Para sa mga manonood, huwag kayong ma-discourage. Malayo na tayo, pero malayo pa tayo. Ang gusto lang naman iparating na mensahe ng aming pangkat is kung gaano kaimportante ang sex education na maimplementa at maituro sa ating curriculum. Bakit? Dahil una sa lahat, ito ay ating karapatang pantao. Nararapat lang na magkaroon tayo ng impormasyon, ng access sa education. Dahil lumalaganap na patuloy na ang paglobo ng populasyon, dumarami na ang kaso ng HIV, at mas marami pang misconception at misinformation ang kumakalat ngayon sa internet na lumalason sa isipan ng mga kabataang Pilipino ngayon. Kaya para sa akin, ano nga ba ang magiging dahilan para mahandaan natin ang mga bagay na ito? Iyon ay ang kaalaman, iyon ay ang kahandaan, at yun ang mga bagay na makukuha sa sex education. Sir, sino ang pinili mo? Drum roll! I think I will give it to the pro team. Pro team! Congratulations, Solid. Pro Team! Right. Thank you so much, Sir Lawrence. And thank you so much din sa mga debaters natin. And with that, sa Bawat Usapin sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, sir, May pakialam ka! Thank you so much!